Hello mga ka-Health Real Talk! Love languages are not excuses for bad behavior. The fine line between expression and manipulation. Ang love language ay hindi lisensya para saktan, kontrolin o pabayaan ang partner mo. Hindi mo pwedeng sabihin, ganito lang talaga ako magmahal kung ang totoo, nasasaktan na siya. What love languages really mean? Ang love languages ay paraan ng pagpapakita at pagtanggap ng pagmamahal. Words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, at physical touch. Maganda ito kung ginagamit para magkaintindihan. Pero nagiging delikado kapag ginamit bilang palusot sa maling asal. Examples of using love languages the wrong way. First, physical touch kasi love language ko, kaya okay lang kahit ayaw mo. Hindi yan love. That's disrespect. Pangalawa, acts of service ako. Kaya ako na lagi ang nasusunod, hindi tulong kung control na ang kapalit. Pangatlo, gifts ang love language ko. Kaya dapat magbigay ka palagi. Hindi mo pwedeng gawing sukatan ng pagmamahal ang material things. Pang-apat, tahimik ako kasi di ako expressive. Pwede kang tahimik pero hindi emotionally unavailable. Panglima, pagod lang ako kaya masungit. Pagod ka nga pero hindi dahilan para manakit ng damdamin. At ang Health Real Talk, love languages are meant to connect, not to control. Ang love language ay dapat nagbibigay ng intimacy, understanding at comfort, hindi guilt, pressure o takot. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka, pero kailangan mong matutong mag-adjust kapag nasasaktan na ang taong mahal mo. Kasi love is not about what you're comfortable giving. It's about your partner actually needs. How to use love languages the healthy way? Una, know yours but learn theirs too. Hindi lahat ng gusto mo, gusto rin ng partner mo. Pangalawa, communicate instead of justify. Hindi ganito ako, kundi paano kita maintindihan ng mas mabuti. Pangatlo, apologize when you cross the line. Love without accountability is manipulation. Pang-apat, practice emotional maturity. Minsan hindi mo kailangang ipilit ang style mo. Kailangan mo lang maging present, kind at aware. At ang Health Real Talk conclusion, ang love language ay parang mapa. Ginagamit para mahanap ang daan papunta sa puso ng isa't isa. Pero kung ginagamit mo yan para bigyang dahilan ng galit, kawalan ng effort o pananakit, hindi na love language yan. Excuse na yan. Ang tunay na wika ng pag-ibig ay respeto. At kahit anong lengguwahe mo, kung walang respeto, wala ring saysay ang I love you. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.